Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, hindi nawalan ng pagnanais si Gadon na mahuli ang buwaya at inihanda na niya ang lahat ng kailangan. Ipinalam ni Gadon kay Madam Shona ang plano niya laban sa buwaya at bumili pa siya ng isang close van na siyang pagsasakyan kapag nahuli na nila ito. Bagay na kinabahala ng kanyang ina. Samantala, patuloy pa ring sinasama ni Artemio si Amar, habang maraming hindi maunawaan sina Marlon at Dalia sa mga nagkaganap. Patuloy ding nagmamanman si Negra Diabla hanggang sa dumating ang pagbabalik ni Gadon at Ador na sakay ng close van. Agad namang kumilos si Negra Diabla para ihayag ang balak niya kasama si Buaya Komando. Nadismaya si Gadon nang matuklasan ang pugad ng buwaya dahil hindi nila ito nakita. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang pag-asa at nagpasya siyang babalik silang muli. Sa kanilang pag-uwi, kinabahan si Gadon dahil tila may mabigat na kargada ang kanilang close van. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Hawak mo ang susi. Buksan mo na, Ador. Sir, paano namang may kargar yan Wala namang isinakay pagdating dito. Nakalak pa nga yan Buksan mo, Ador. Tignan natin kung ano ang sobrang bigat na kargado nitong close van.
Oo, sir. Oh, ayan na, sir. Sige. Buksan mo na. Oh. Ah. Nandiyan ang buhaya. Oh, Sir. Ador! Nakatakas ang buhaya. Tumayo ka dyan at habulin natin bago pa makalayo. Ador! Ador! Ano pang ginagawa mo? Bumangon ka! Ano ito? Wala na yatang pulso si Ador. Si Gadon ang tumatawag. Hello, iho? Mama, dinala ko si Ador dito sa ospital. Ano? Bakit? Anong nangyari sa inyo? Malas, Mama. Nakatakas ang buhaya. Ano? Kung ganun, nahuli nyo ba? Kumusta si Ador? Sinakmal ba siya ng buhaya? Huwag kayong mag-alala. Kumusta si Ador? Nawalan siya ng malay nang masaktan siya sa pagsalpok ng buhaya. Ay, Diyos na maawain. At kumusta na siya ngayon? Hindi pa nanumbalik ang kanyang malay, Mama. Ano? Tawag ako kay Masa. Papuntahin ko dito sa ospital. Para kayo na rin ang tumingin kay Ador. Pero kasi akong kailangang puntahan. Ha? Sige na, Mama. Maganda na kayo. Kayo muna ang bahala kay Ador. Bye. Darating... Iho! Ay, naputol na. Diyos ko. Sinasabi ko na nga ba't hindi maganda ang kahihinatnan ng ginagawa ni Gadon. Ano raw ang nangyari kay Ador, madam? Sinakbal ba siya ng buhaya? Hindi raw. Naasalpok lang daw siya ng buhaya. Ano? Paano yun? Ay, hindi ko rin maunawaan ang sinabi ni Gadon. Malalaman na lang natin ang nangyari kapag nakarating na tayo sa ospital. Pero ano ba talaga ang pumasok sa isip ni Sir? Nahuliin ang buhayang yun. Yan din ang tanong ko. Hindi ko alam kung ano ba ang plano ng anak ko. Ay, buhaya pa naman yun, madam. Delikadong hayop yun. Ang sabi pa nga, hindi daw nila titigilan. Hahanapin daw nila ang buhaya. Oo nga raw eh. Yun ang sinabi ni Ador sa atin. Uy, sana naman hindi malalang sinapit ni Ador. Sabi ni Gadon, hindi pa siya nagigising nung huli kaming nag-usap. Paano kung lumala yun, madam? Sana wag naman. Kinakabahan ako. Sobra akong natatakot sa mga nangyayari. Ay, naku. Ayan, malapit na tayo sa ospital. Napakasaklap ang nangyayari. Naloko na naman ako ng buhayang yun. Pero, paano nakapasok sa close ban? Na kami pa mismo ni Ador ang nagkandado. Ano ang ibig sabihin nun? Kasi, hindi naman dapat problemang hanapin yan. Kasi, siya mismo ang pumasok sa van. Pero, bigla na lang itong nakawala. Pagkatapos, adelantado pa yung kinakausap ko tungkol sa iniisip kong negosyo. Hindi pa ito ang panahon para magkita kami. Pero, naghihintay na daw siya sa hideout namin. Hayaan ko lang na maghintay siya doon.
Uuwi muna ako. At papalitan ko itong van. Nakakabili ko lang. Mamahalin ang sasakyan na yan. Ano na lang ang sasabihin niya? Kung ganito lang na sasakyan ang maipakita ko sa kanya. Oh, nandito na naman ako. Babalik dito sa lugar kung saan madalas makita ang buhaya. Maghihintay ako. At pupunta ako doon sa hanging bridge. Di bale. Wala akong ganong gagawin ngayon. Magpapalipas muna ako ng oras dito. Ang lakas ng hangin. Parang binabayo nito ang imahinasyon ko. Ayun. Nakakati ang makapal na talahiban na natatanaw ko mula dito sa hanging bridge. May malaking bato roon sa banda na yun. Mula sa kapangyarihan ng hangin, magkakaroon ng buhawi o ipo-ipo sa may malaking bato. Ayun. Dahan-dahan nang nagkaroon ng alimpuyo dahil sa ipo-ipo. Maliwanag nang makikita ang malaking bato. Ayan. May yungib sa ilalim ng batong iyon. At buntot ng buhaya ang nakikita ko roon. Tama nang nakita ko. Patigilin ko na ang ipo-ipo. Ayan. Aalis na ko rito. Ay, ang tagal ni Masa na bumili ng mga nakareseta na gamot. Nagising na si Ador. Pero hindi ako sinasagot sa mga tanong ko. Buhaya! Buhaya! Diyos ko, Ador, nagising ka na. Nandito ka na sa ospital, Ador. Diyos ko, parang wala sa sariling katinuan. Sino ka? Hindi mo ako makilala? Hindi kita kilala. Nasaan ako? Aalis ako dito, ha? Pupunta dito yung buhaya. Babangon ako. Huwag mong pilitin bumangon. Mahina ka pa. Bakit hindi ako makabangon? Malakas ako sa pakiramdam ko. Takbuhan ko ang buhaya. Pero hindi ako makabangon. Ang ulo ko. Ang sakit ng ulo ko. Ay, ano ang nangyayari sa iyo, Ador? Ay, nurse! Maawa kayo! Tingnan niyo saan ang pasyente namin! Parang may iniisip po kayo, sir.
Di inaanan lang niya ako. Parang hindi niya ako nakita. Hindi niya pinansin ang mga sinabi ko. Bakit kaya hindi ko maintindihan ang ganong ugali ni Sir? May mga pagkakataon na parang napakalalim ng iniisip niya. At kahit kausap mo, parang hindi nakikinig. Baka may problema siya. Bumalik si Sir. Marlon, dumating na ba si Dahlia? Hindi pa, Sir. May klase siya pa ngayon. Ganun ba? Hindi bale. Tatawagan ko na lang. Salamat. Iniwan na naman niya ako. Tama. Malamang talagang may bumabagabag sa kanya. Walang nagawa ang mga nagbalak manghuli kay Buaya Komando. Mababaliw na sila siguro na nag-iisip kung paano nakapasok si Buaya sa sasakyan. Madali lang nakapasok si Buaya Komando kasi naging alibot siya at naging buaya na lang nung nakapasok sa loob ng van. Kaya't nagulat sila. Napatihaya pa ang kasama niya at binuhat ng kasama niya na isinakay sa sasakyan nila. Baka patay na yon. Bumalik kaya si Buaya Komando sa yungib? Puntahan ko at titignan ko. Hindi rin kami aalis dito. Hihintayin ko ulit ang pagbabalik ng mga manghuhuli kay Buaya Komando. Alam kong hindi sila titigil. Lalo pa akong natutuwa sa kanila. Kumusta si Ador, Mama? Ay, nakatulog matapos siyang magpahinga. Baka sobrang nataranta. Isipin niyo, binangga siya ng buhaya nung lumundag palabas ng sasakyan. Sabi nila, ulo raw ang tinamaan, kaya nahilo siya. Sige, Mama. Pabalikin niyo na si Masa. Para siyang magbantay kapag nakauwi na ang mga bata mula sa eskwelahan. Ganun ba ang usapan ninyo, iho? Uuwi pa ako. Pero baka hindi mo na ako makauwi agad. Kasi meron pa akong pupuntahan. Huwag mong ipilit ang sarili mo, iho. May mga papeles lang akong aasikasuhin. Bukod pa riyan, marami akong iniintindi bilang alagad ng gobyerno. Alam niyo naman, Mama. Sige na nga. Pero saan ka pupunta? Babalikan ko ang pugat ng buhaya. Baka sakaling bumalik siya doon. Ano? Hindi ka ba nadala sa nangyari sa inyo ni Ador? Sige, Mama. Alis na ako. Ay, kahit ano pa ang sabihin ko,
Alam kong hindi makikinig si Gadon. Pero, ano kaya talaga ang binabalak niyang gawin? Anong gagawin niya sa buhaya? At ganun na lang ang kagustuhan niyang huliin ito. Nasisiguro kong hindi basta mananakit ang buhaya. Kung manakit man siya, pipiliin niya ang saktan niya. Pero ako, kami ni Adora, hinding-hindi niya kami sasaktan. Dahil kung tama ang iniisip ko, dapat sana'y nilapan na niya si Adora. Busog na siguro siya kung kinain niya si Adora. Malapit na ako. Sana'y magtagumpay ako sa paghuli sa buhaya. Kumusta ang pakiramdam mo, Ador? Madam, mahina ko, madam. Masakit ang katawan ko. Parang nagliliyab ang nakikita ko, madam. Salamat sa Diyos. Nakakapagsalita ka na ng maayos. Akala ko mamamatay na ako, madam. Ang laki ng buhaya. Akala ko sasakmalin na ako nung inangat niyang buntot at binanggang sasakyan. Ano? Tumalon siya at hindi ko na alam ang nangyari sa akin. Akala ko patay na ako, madam. Bakit? Buhay pa rin ba ako, madam? Buhay ka pa, Ador. Nandito ka sa ospital. Ganun ba? Oo nga. Ang daming kama ang nakikita ko. Marami rin ang katulad kong nakahiga. Oo. Oo, Baka nagugutom ka. oo naman, madam. Nagugutom na ako. Sandali lang. Oo. May dinala si Masa na pagkain. Kainin mo. Nandito ako sa labas ng ospital. Pero hindi ko na kayang maglakad. Parang nahihilo ako. Sinundan ako ng nurse. Nakita ko si Sir. Pumunta siya sa underground. Susundan ko siya. Doon siya dumaan sa likuran ng bahay. Doon sa malaki at maluwag na silid ang pinasukan niya. Unti-unting bumukas dahil may remote control ito. High-tech ang underground na bahay ni Sir. Dahil hindi niya itinago sa akin ang pag-i-install ng iba't ibang kagamitan na naipasok doon. Teka lang. May matandang babae na nakaupo sa gate. Teka lang. Paano nakapasok sa may gate ang matandang yun?
Kinukumpasan niya ako ng kanyang kamay. Pupuntahan ko siya. Inay, ano po ang kailangan nyo? Tinititigan lang niya ako na parang wala siyang narinig. Inay, hindi nyo ba naririnig ang sinabi ko? Ay, gutom na gutom ako. Ganun ba? Sandali lang po. Bibigyan kita ng tinapay na pagkain nyo. Kukuha ko ng pagkain ng matanda. Kawawa rin ang matandang yon. Tama. Kukunan ko siya ng tinapay na kakainin niya. Madami namang binili si Dahlia. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lufimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!